Lumipad si Lance sa paligid ng isla sa kalangitan. Ang islang ito ay 7 o 8 kilometro sa radius. Naramdaman ni Lance na ito ay masyadong maliit, hindi ito magiging sapat pagkatapos ng pag-unlad ng sekta sa hinaharap. Kaya, ipinagpatuloy ni Lance at ng iba pa ang kanilang paghahanap sa ibang lugar. Ang lokasyon sa ilalim ng dagat ay hindi masyadong malayo sa lupain, sa loob ng humigit kumulang 300 kilometro. Sa bilis ng isang sasakyang panghimpapawid, 300 kilometro ang aabutin ng wala pang 10 minuto. Sa wakas, nakita ni Lance ang isang napakagandang sea island, isang grupo ng mga isla kung tutuusin. Ang grupo ng mga isla na ito, mga 30 o higit pa na magkakaugnay, ay napakaganda, at ang mga bituin ay nagtataglay ng 3 pinakamalalaki sa mga ito sa gitna tulad ng buwan. Ang mahalaga ay hindi iyon, ngunit ang lupa ng islang ito ay mataas sa ibabaw ng dagat level, at mayroon ding parang bamboo shoot na matulis na bundok sa isla, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa tsunami o anumang bagay na tulad nito. Oo, yun lang. Abalang sabi ni Lance. Wow! Ito ay isang magandang isla. Ngumiti si Exie Deong. Sinabi rin ng asawa ng guro ni Lance, itong grupo ng mga isla, parang walang kamatayang isla, napakaganda, kahit maliit lang, napakataas ng mga bundok, well, gusto ko ang lugar na ito. Haha, kung gayon, ipinahahayag ko na ang grupong ito ng mga isla, lahat sila ay kabilang sa aking lupain. Sigaw ni Lance, pagkatapos, nagmamadaling bumaba sa mga isla. Sa mga sumunod na araw, pinaplano lang ni Lance ang mga isla, na itinatakda ang pinakagitna sa mga ito bilang ubod ng Endless Gate, at nagtayo lamang ng isang kahoy na bahay upang markahan ang lugar. Pagkatapos, noon lamang umalis si Lance sa isla at nagtungo sa teritoryo ng demonyo. Makalipas ang halos kalahating araw, nakarating sila sa langit sa itaas ng pangkalahatang altar ng Demon Cult. Wow! Nandito na! Thirst, napaka-unorthodox ng lumilipad na makina. It's the first time I've come to the Devil's Territory. Ngumiti ang ikalimang senior brother. Sabi ni Lance, hintayin niyo ako dito, bababa muna ako. Ang asawa ng guro ay abala sa pagsasabing, magiging delikado ba ito kung tutuusin, ito ay templo ng ulo ng Diablo, at ang mga tao ng kulto ng Diablo ay lahat ay mabisyo at masasama. Shinny, huwag kang mag-alala, medyo sikat ako sa mundo ng Jiangho, at least ang pagpatay ko sa kaalyado na master ng Liangshan School ay kilala ng mga matuwid at demonyong paksayon, paano maglalakas loob na hawakan ako ng mga ordinaryong tao, maliban kung sila ay mas mataas sa antas ng Master Perfection, ngunit paanong ang sinumang higit sa antas ng Master Perfection ay makakasalubong sa kanila ng nagkataon. Sige, mag-iingat ka. Manam. Si Lance ay nagmamadaling bumaba sa pangunahing altar ng Demon Sect. Direkta siyang lumapag sa likod bahay kung saan nakatira si Talia. Hello, nasaan si Talia? Tanong ni Lance sa isang kasambahay. Ikaw. Hindi mahalaga kung sino ako, hinahanap ko si Talia. Princess, wala siya dito. Wala dito. At saan siya nagpunta? Hindi ko alam, kailangan kong tanungin ang obispo tungkol dyan. Oh, ang Patriarch. Nag-alinlangan si Lance at dumiretso sa Sectmaster. Ang Sectmaster ay nasa parehong antas lamang bilang isang desenteng kaalyado, kaya sigurado akong ang Sectmaster ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos kay Lance. Nadama ni Lance na napakasarap magkaroon ng prestihiyo. Pag-uulat sa Patriarch, may naghahanap sa iyo sa labas. Sa isang malaking bulwagan, isang itim na damit ang pumasok upang magulat. Papasukin mo siya. Pumasok si Lance. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lance ang Demon Patriarch. Sumimangot ang Demon Patriarch, hindi pa niya nakita ang totoong mukha ni Wind Lightning, ngunit ang taong ito ay kasing galing ng kulog. Kayo kaya si Wind Lightning? Tanong ng obispo. Pag-uulat sa senior, ang junior ay eksaktong Wind Lightning, maglakas loob ba akong magtanong kung ang senior ay ang Demon Sect Master, si Muyihaw. Hahaha, patawarin mo ang pagiging Wind Lightning mo lang, isa kang tao na mahigit 20 years ko nang naririnig, at ngayon lang talaga kita nakita, not bad, guwapo talaga, no wonder my daughter, when she was isang teenager, nagsimulang mahalin ka.
Oh, ito ay karangalan ni Junior. Wind Lightning, buti hindi ka patay. Ano? Ayaw akong mamatay ni Senior. I have the impression that Senior would hate to kill me. Sabi ni Lance. Dati yan, pero ngayon, half-in loko na ang tingin mo, kaya syempre iba na. Manggang. Oh. Sige. Tinanggap ko na ang nararamdaman nyo ng anak ko, mahal nyo talaga ang isa't isa, suportado kita, tsaka, gusto din kita bilang isang henyo, sigurado akong magiging talent ka sa Demon Sect ko sa ang kinabukasan. Teka, anong sabi ni Senior? Last sentence. Sigurado akong ang hinaharap ay tiyak na isang talento para sa aking demonyong relihiyon. Inulit ni mo ang pangungusap. Senior, nagkakamali ka, paano ako magiging talent ng Devil Sect? Ano? Hindi mo na gusto ang anak ko? Like, syempre, pero ibang usapan iyon. I'm sorry. There's no two ways about it with me. You have to be in the family to marry my daughter, and I think with your feelings for my daughter, that's not a problem at all. Mali, malaking problema. Ha. Wendy, walang laman na love story. Sige, Patriarch, wala talaga ako sa mood makipag-chat sa iyo ngayon, nandito ako para hanapin si Talia, saan siya nagpunta. Bueno. Hindi ka ba bumalik kasama ang aking anak na babae? Nagulat ang Patriarch, naisip niyang dinala ng kanyang anak na babae si Lance pabalik sa punong tanggapan ng Demon Sect kasama niya, ngunit bilang isang resulta, narito si Wind Lightning upang makahanap ng isang tao. Senior Patriarch, bakit mo naisip na sumama ako kay Talia? Wind Lightning, totoo bang hindi mo kasama ang aking anak? Ang Magician Patriarch ay abala sa pagtatanong. Natarante si Lance, pumunta siya para maghanap ng isang tao bakit ngayon tinatanong siya ng Patriarch? Patriarch, paano ako napunta kay Talia? Akala ko namatay siya noong nasa Liangshan Sect siya, makalipas ang isang taon, kalahating buwan lang ang nakalipas na balitaan ko na hindi siya namatay, kaya sumugod ako dito para makipagkita sa kanya pagkatapos kong hawakan ang bagay sa kamay. Natigilan ang Patriarch. Patriarch, sabihin mo sa akin, saan nagpunta ang Thousand Extremities? Dapat alam mo ito, dahil ikaw ang nagligtas kay Talia mula sa Liangshan Sect noong isang taon. Medyo kinakabahang sabi ni Lance, dahil nakatingin sa ang ekspresyon ng Patriarch, tila matagal na rin niyang hindi nakita si Talia. Sinabi ng Patriarch, isang taon na ang nakalipas, pinangunahan ko ang ilan sa aking pinakamahuhusay na tao sa Liangshan Sect upang iligtas si Talia. Sa pagbabalik, nabalitaan namin ang tungkol sa nangyari sa iyo sa Liangshan Sect. Pagkatapos noon, ginawa ni Talia, kung hindi ka bumalik sa Devil Sect kasama ako, sinabi niya na hindi kanya kayang iwan, kaya bumalik siya sa Righteous Alliance para hanapin ka, at narinig namin na pagkatapos mong patayin ang kaalyado, nawalan ka ng malay at ginulong ng isang Jow Dragon. Wala na. Oo, kaibigan ko yung ogre na yan, sinabi ba ni Chichi kung saan niya ako hahanapin? Hindi. Nasa Masumyun Junction na kami at nag-iisa siyang bumalik sa Masumyun, at wala kaming narinig na salita mula sa kanya hanggang ngayon. Akala ko natagpuan ka na ni Chichi at dinala kanya pabalik sa pangunahing sekta ng demonyo. Sabi ng obispo. Oh. Hindi nakapagtataka na may sinabi ang Patriarch tungkol sa isang manugang na sumama sa kanyang pamilya, at naisip na ibinalik siya ni Talia upang makilala ang kanyang mga magulang. Kung ganoon, alis muna ako. Sabi ni Lance. 1162. Nag-isip si Lance, dahil pumunta si Talia sa Righteous Alliance para hanapin ang sarili, may dalawang posibilidad, una, nasa Righteous Alliance pa rin siya. Pangalawa, hindi niya natagpuan ang sarili sa Righteous Alliance, kaya maaaring pumunta siya sa kabilang mundo, dahil malamang naisip din ni Talia na dinala siya ni Blackie sa kabilang mundo. Teka. May utos pa ba ang Patriarch? Wind Lightning, wala ka bang narinig na balita tungkol sa anak ko sa Righteous Alliance? Hindi dapat. Tang ng Patriarch na may pag-aalala. Back to Senior, parang hindi. Itong bata. Saan siya pupunta, may hindi dapat nangyari.
Patriarch, huwag kang mag-alala, sigurado akong magiging maayos siya, hahanapin ko siya. Pakiusap mo. Dapat. Humarap ng ilang hakbang si Lance at biglang tumalikod, nga pala, Patriarch, gusto kitang tanungin tungkol sa isang tao. WHO. Aking amo, Denver. Bakit ako tinatanong ng amo mo, hindi ko naman siya kilala. Walang imik na sabi ng Patriarch. Ganito ito, isang taon na ang nakalipas, halos kalahating buwan din pagkatapos ng pagkamatay ng Liangshan School Alliance Master, ang aking Panginoon ay banihag ng isang malakas na tao na narinig ko ay nasa antas ng isang Grandmaster, ngunit isang malakas na tao. Mula sa ating matuwid na alyansa ay hindi dapat nahuli ang aking Panginoon, at kahit na nakuha niya ito, matagal na siyang pinakawalan, kaya nag-aalala ako na maaaring ito ay isang ka-level na malakas na tao mula sa Devil Sect na nakabihag sa aking amo. Okay, I'll ask around for you. But I'm telling you that you shouldn't be too optimistic. If you're captured by a strongman of this level, you can only do as you're told. Hindi ko kayang pukawin ang isang malakas na lalaki sa ganitong antas, at hindi ko rin kaya, huwag isali ang aking anak na babae pagkatapos. Don't worry. Hindi ako mabubulag, aalis muna ako. Si Lance ay lumabas ng palasyo at sumambulat sa kalangitan habang siya ay nasa isang lugar kung saan walang tao sa paligid. Sa kalangitan, sa tabi ng mga ulap, ang mga kapatid ni Lance, pati na rin ang kanyang asawa, ay nakatayo sa langit. Narinig ko lang, wow, akala ko noon, ang mga ulap sa langit ay isang masa, parang bulak, pero ngayon napagtanto ko na isa lang pala itong hamog. Sinabi ni Lance, ang mga ulap ay orihinal na hamog, at naisip mo na maaari kang humiga at lumutang sa kanila tingnan mo ito mula sa lupa, dahil sa layo, ito ay tila isang ulap ng bulak. Kuya Wind, bumalik ka na, oy, nasaan ang bruha? Excuse me? Where's Talia? Tanong ni Kuya. Sinabi ni Lance, si Talia ay wala siya sa punong tanggapan ng Magic Sect. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam, nagpunta ako para magtanong sa magician at akala niya kasama ko siya. Hindi na naman siya nawala, parang master. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Abala si third senior sister. Ngumiti si Lance, sa tingin ko dapat nasa ibang mundo siya, pumunta siya sa Righteous Alliance at hindi niya ako nahanap, siguradong pupunta siya sa ibang mundo, umalis na tayo ngayon at tumungo sa kailaliman ng Diablo. Teritoryo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kalaliman. Wow! Napakagandang kailaliman. Tanong ng guro, Wendy, tama ba talagang tumalon dito? Sensei, huwag mong tingnan ang hitsura nitong napakalalim na kailaliman, nakakatakot, pero nakakatakot talaga, kung hindi ba't dalawang mundong darating at pupunta? Oh! Haha, to travel to the other world, so excited to think about it. Kuya Wind, kapag pumunta ka sa kabilang mundo, kailangan mo kaming dalhin lahat ng kasiyahan. Okay. Tumango si Lance. Ulo. Pagkatapos, nanguna si Lance at tumalon sa napakalalim na kailaliman. Hindi nagtagal, lumabas sila mula sa napakalalim na kailaliman ng ibang mundo. Wow! Amazing! Sandaling bulalas ng lahat. Mga kapatid, ito ang kabilang mundo welcome to the other world. Sinabi ng ikaapat na senior na kapatid, Brother Wind, hindi rin maganda ang hitsura nito, ang bundok na ito ay hindi kasing lantian ng ating mundo, at lagi kong nararamdaman na ang hangin ay hindi kasing ganda ng ating mundo. Sabi ni Lance sa kanyang puso, matalino talaga ang ilong na ito, itong Thousand Mountain Tomb na ito ay itinuturing na malayo sa maingay na kabundukan ng lungsod, kung hindi maganda ang hangin dito, pagkatapos ay bumalik sa Metropolis, hindi ko alam kung paano ito aayawan. Sabi pa ng misis ng guro, ang hangin talaga ay hindi kasing sariwa ng ating mundo, siguro itong lugar na ito ang may pinakamasamang hangin sa mundo, tayo rin ang may pinakamasamang hangin sa mundong iyon. Natahimik si Lance, ang Thousand Mountain Tomb na ito ay itinuturing na lugar kung saan maganda ang hangin. Sige,
Tumigil ka na sa pagsasalita, bumalik tayo sa North Empire, sa mundong ito, na ito ako ang master, ako ang pinakamalakas na tao sa mundong ito, at iyon ay bago pumasok sa clan. I'll go. Bagamat alam na ng lahat, nagulat pa rin sila, naisipin na sa ibang mundo, mayroong hindi mabilang na malalakas na lalaki sa itaas ng kanilang mga ulo, at ang mahiwagang kontinente sa malayong karagatan, ngunit narito ang numero 1 sa mundo, anong mundo ng pagkakaiba. Dinala ni Lance ang kanyang mga kapatid sa isang lumilipad na base ng barko malapit sa Thousand Mountains Tomb. Ang lumilipad na base ng barko na ito ay partikular na gagamitin ni Lance pagkatapos niyang pumunta rito. Senior Damon, nandito ka? Hey, sila. Abala ang base crew sa pagbati. Sige, huwag ka na maraming tanong, bigyan mo ako ng lumilipad na barko. Okay, pero, Senior Damon, gusto mo bang mabigyan ng pinakabagong lumilipad na barko na iyong binuo? Isang bagong uri ng lumilipad na barko. Yeah, it's newly developed. Pinadalhan ka agad ng Empire for your convenience, pero hindi kasing stable ng lumang model. Sabi ng staff. Bagong uri ng lumilipad na barko, gaano ito kabilis? Hey! Ito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa lumang uri, at ito ay tumatagal lamang ng mga 3 araw upang lumipad mula dito sa Darlington City. Wow! Ang daming oras para lumiit, kaya't kunin natin ang bagong uri ng lumilipad na barko dito. Sige. Hindi nagtagal, isang bago at puting lumilipad na barko ang lumabas. Ang bagong uri ng lumilipad na barko ay medyo naiiba sa dati. Ito ay may hugis kutsilyo na hugis itlog, mukhang mas patag, at ito ay patag na pauiles, halatang halata. Mas mababa ang resistensya ng hangin. Binati ni Lance ang lahat, sumakay sa lumilipad na barko. Windy, ano ito? Tanong ng asawa ng guro. Hoy! Sensei, ito ay isang lumilipad na barko na mas mabilis kaysa sa lumilipad na makina. Hindi naman, may mga bagay na mas mabilis kaysa sa mga lumilipad na makina. Siyempre meron. Itong lumilipad na barko ang pinakamabilis na bagay sa mundo, halos 10 beses na mas mabilis kaysa sa lumilipad na makina, di ba? Ah! Walang katulad na nagulat ang lahat. Tumawa lang si Lance, ang mundong ito ay talagang pambihira sa mga tuntunin ng agham. Sinimulan ni Lance ang lumilipad na barko, pagkatapos ay itinakda ang direksyon at lumipad patungo sa North Empire. Wow! Napakalambot at komportable nitong upuan. Hinawakan ni Third Senior Sister ang mga leather seat sa lumilipad na barko at sinabing, ang antas ng upuan na ito ay tiyak na hindi nakikita sa kabilang mundo. Yeah! How in the world can have such a comfortable seat, and what are all these things, they look so high class. 1163. Napabulala si Kuya Mason, ang mundong ito, talagang mas advanced. Tumawa ng malakas si Lance, at nang marinig niya ang mga salita ni Kuya, hindi niya maiwasang isipin ang panahon noong una siyang tumawid sa mundong ito, madalas ding ibulalas ni Lance, ang mundong ito, talagang mas advanced. Sa hindi inaasahan, nakaisip din si Kuya ng pangungusap na ito. Sinabi ni Lance, mga kapatid, may 3 araw mula sa ating destinasyon, at lahat tayo ay gugugulin ang 3 araw na ito sa lumilipad na barko, ngunit may pagkain sa barko, kaya huwag mag-alala. Paano ang tulog? Saan ang banyo? Tanong ni Second Senior Brother Simon. Oo, gusto ko ring pumunta sa banyo. Sabi ni Kuya, ikaw naman, ang sanggit-sanggit mo, hawak-hawak mo lang itong 3 araw. Ngumiti si Lance, no need to hold it in, may mga toilet din sa lumilipad na barko, halika dito lahat. Dumating si Lance sa dulo ng lumilipad na barko, mayroong isang pinto, bagaman napakaikli, tulad ng pagpasok sa isang mababang basement, ngunit, sa loob ng mabilis at maayos, tulad ng isang modernong banyo, mayroong isang banyo, isang shower, ngunit isang wash basin. Sa sandaling ito, ang lugar ay malinis na may mga tuwalya at lahat ng bagay, at ang mga pangunahing tauhan syempre ay laging handa ang mga ito. Itong palikuran, buksan mo ang takip nitong palikuran, maupo ka dito, at maaari kang pumunta sa palikuran. Little sister at iba pang mga kababaihan blushes, Lance ay hindi makapagsalita,
talagang feudal, sabihin ng isang toilet salita ay namumula nahihiya at napahiya. At dito, buksan mo ang nozzle, maaari kang maligo, tingnan mo, mainit na tubig, itong lumilipad na barko ay may mainit na tubig. May tubig din dito, tubig ba ito sa mundo? Tila hindi maintindihan ni Kuya kung saan nanggaling ang tubig, sa pagkakaalala niya, lahat ito ay ibinubuhos mula sa isang bukal sa kabundukan. Oh, itong lumilipad na barko ay ang panlabas na ibabaw, dapat mayroong isang lugar upang itago ang tubig pagkatapos gamit ang wind resistance para init ito, mayroong mainit na tubig. Sige, ngayon ay malinaw na ang lahat. Sabi ni Little Sister, ngunit, sa napakaraming tao dito, sino ang maglalakas loob na maligo dito? Nako, Shisoy limited lang ang space dito. Ang buong area ay dedicated sa paglalaba, wag mong ikumpara ang space dito sa kwarto sa kabilang mundo Pag-lock mo pa lang ng pinto nitong banyo, pwede ka nang kumuha. Shower? Don't worry. Super ganda ng soundproofing, wala kang maririnig sa labas. Oh! Tumango ang lahat. Dinala sila ni Lance sa kanang bahagi ng lumilipad na barko at binuksan ang isang hindi nakikitang pinto. Ito ang kusina ng lumilipad na barko, kung gusto mong magluto, maaari mo itong lutuin dito, ito ang refrigerator, tingnan mo, lahat ito ay mangangailangan pa ng maraming pagkain ngayon, ipagluluto ko ito para sa iyo sa gabi na Sumimangot ang asawa ng guro at nagtanong, ngunit, paano ka makakapagluto ng walang kalan? Oo, wala ring panggatong. Ngumiti si Lance, ang kusina dito, hindi na kailangan ng kalan, tingnan mo dito, may induction stove at gas, na parehong marunong magluto, malalaman mo iyon kapag pinanood mo akong magluto sa gabi. Wow! Itong mundo? Ito ay talagang mas advanced. Sabi ng mga kapatid ni Lance na may sunod-sunod na tango. Hehe. And then to the flight pod sa labas? What about this chair? Press here and it will automatically lie flat, then, it will become a small bedla. Itinuro ni Lance ang upuan. Nagtanong ang fifth senior brother, Brother Wind, bakit lumalawak at kumukurot ang upuan kapag pinindot mo ang button na ito? May hayop ba na nagtatago doon para tulungan kaming hilahin? Haha, Nola. Electric yan? May motor sa loob, masyado namang komplikado, mamaya na lang natin maintindihan. Kinuha ni Lance ang remote control at pinindot ito, at binuksan ang TV ng flight pod. Ang isang magsasaka na tulad mo, ay nangangahas ding sumulpat sa harapan ko. Biglang tumunog ang TV kasabay ng pagtawa ng isang lalaking nakasuot ng kakaibang uniforme. Nagulat at abala ang mga kapatid ni Lance, sino ka? Kuya Wind, bakit may nagtatago pa dito? Oo, Kuya Wind, akala ko meron lang. Paano naman tayo? Sabi ni third sister, at mayabang itong lalaking ito, kanya ba itong lumilipad na barko? Hahaha. Tumawa si Lance, iniisip na sa unang pagkakataong makakita ng TV si Lance, nagbiro din siya. Sa sandaling iyon, daw, Kuya Wind, hindi ito ang sinabi mo sa akin noon, ano ang TV, di ba? Oo, ito ang TV. Sabi ng asawa ng guro, Winder, anong nangyayari malinaw mong sabihin sa amin, tinakot ang lahat, totoo ba o hindi? Siyempre ang mga tao doon ay totoong tao. Totoong tao sila. Mga totoong tao, but you could say dummies, well, I really don't know how to explain it, anyway, let's pretend they're in another world. Wow! Ang advanced! Agad na nakahanap si Lance ng isang pelikula at pinatugtog ito para mapanood ng lahat, ito ay isang martial arts na pelikula, ang dahilan ng paglalaro ng martial arts, ito ay para mas maging kontemporaryo ang lahat, pagkatapos ng lahat, ang ibang mundo ay parang isang martial arts. Mundo. At sa gayon, ang lahat ay gumugol ng 3 araw na masaya, at pagkatapos ay nagpalipad ng mga barko patungo sa teritoryo ng North Empire. Pagkaraan ng 3 araw na ito, ang panunood ng pelikula ay paliwanag na ni Lance, mas naging maunawain din nila ang mundong ito, hindi na kasing katangahan noong una silang dumating. Senior kuya and senior sister, nakarating na kami.
Wow! Nandito na tayo. Sa ibaba ay ang North Empire, Darlington City. Ako ay dating emperador dito, bilang karagdagan, ang aking mga kaibigan sa mundong ito, at, ang mga kababaihan, lahat ay nakatira dito. Nang magsalita si Lance tungkol sa mga babae, tumingin siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na talagang medyo maputi. Walang pakialam si Lance at ang lumilipad na barko ay dumaong sa lupa ng Darlington City. Dahil nanatili sa himpapawid ang lumilipad na barko, nang lumapag si Lance sa lupa ng palasyo, nagtipon-tipon na ang grupo ng mga kaibigan ni Lance. Binuksan ni Lance ang hatch at si Sarah ang unang lumipad, Brother Lance. Og! Bago pa man lumipad si Sarah sa hatch, nakita niya ang isang hindi pamilyar na mukha sa loob, at lahat sila ay tila klasikong manamit, sa paraang hindi katulad ng mga tao sa mundong ito. Sinabi ni Lance, Sarah, sila ay aking mga kapatid, at asawa ng aking guro. Oh! Medyo kinakabahan si Sarah. Sinabi ni Lance, mga nakatatandang kapatid at nakatatandang kapatid na babae at nakatatandang ina, tayo na, papasok muna tayo sa pangunahing bulwagan, pagkatapos ay ipapakilala ko ang aking mga kaibigan sa inyo isa-isa. Good! Pinangunahan ni Tita Sina ang daan pababa sa hatch. Wow! Bulalas ni Ben Xavier at ng iba pa nang makita nila ang asawa ng guro ni Lance, sinabi ni Xavier, pastahan ko iyon ay malamang na kapatid na babae ni Lance, naglakas loob akong tumaya. Binigyan siya ni Ben ng isang blankong tingin, kalokohan, kailangan mo pang tumaya dito, tapos tataya ako ng 2 pakete ng maanghang na piraso, gusto mo ba? Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba rin ang nakababatang kapatid na babae ni Lance sa lumilipad na barko. Muling nagliwanag ang mga mata ni Ben Wangxing. Hoy! Isa pang napakabata at magandang babae, alin ang nakababatang kapatid na babae? Ang gaganda! Natarante sina Xavier at Ben. Tumingin si Lance sa lahat ng nakatayo sa harapan niya at hindi nakita si Talia, tumibok ang puso ni Lance, hindi ba dumating si Talia sa mundong ito? Imposible, hindi ako mahanap ni Talia sa Righteous Alliance at tiyak na darating sa mundong ito. Si Lance ay medyo nababalisa sa loob, ngunit sa ngayon, wala siyang pakialam sa ngayon. Sinabi ni Lance sa lahat, bumalik na ako, at, kasama ang aking mga kapatid, pati na rin ang asawa ng aking guro, lahat, pumasok sa pangunahing bulwagan, formal kong ipapakilala ang aking sarili sa lahat. Oo. 1164. Pumasok ang lahat sa main hall. Sa turn, ipinakilala ni Lance ang kanyang mga kapatid sa kanyang mga kaibigan, at ang mga kaibigan ng mundong ito sa kanilang mga kapatid. Ang prosesong ito ay hindi na ilalarawan ng detalyado. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagtanong si Lance, iyon, nakapunta na ba si Talia dito? Ito na ang oras na wala ako. Lahat ay umiling at sinabing, hindi. Oh! Medyo naliligaw si Lance sa loob, akala niya 100% si Talia, ngunit bilang resulta, hindi siya napunta sa mundong ito, kaya saan siya nagpunta. Sa mga sumunod na araw, isinama ni Lance ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, nakatatandang kapatid na babae, at nakatatandang ina sa paglilibot sa mundong ito, at sa wakas ay naunawaan nila ito. Pagkatapos, lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata, at halos pagod na sila sa paglalaro. Hindi maipagpatuloy ni Lance na gugulin ang kanyang mga araw dito, at kailangang bumalik sa landas sa lalong madaling panahon. Magtitipon si Lance ng isang grupo ng mga siyentipiko sa mundong ito at dadalhin sila sa ibang mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Sa pag-uulat kay Senior Damon, ang base ng aming lumilipad na barko na nakaistasyon malapit sa Thousand Hills Tomb, kahapon isang empleyado ang bumalik sa North Empire, sinabi niya na ang Thousand Hills Tomb ay nawala ng magdamag. Anong sabi mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Nawala na ang Thousand Hills Tomb. Hey! Nakakatawa. Sino nagsabi niyan? Sabihin mo na puntahan mo ako. Oo. Makalipas ang kalahating araw, may dumating na lalaki. Igalang mo si Senior Damon. Empleyado ka noon ng base station na malapit sa Thousand Mountain Tomb. Oo, empleyado ako ng base, Thousand Mountain Tomb. I work shifts every 6 months.
and now nasa kalagitnaan ako ng shift ko, nagpapahinga ako for the past 6 months. Sige, don't talk to me about this useless stuff, bumalik ka at sinabi mo sa isang tao na nawawala ang Thousand Mountain Tomb. Ano ang ibig sabihin nito? Ay oo, ilang beses kaming sumasakay ng lumilipad na barko patungo sa langit, at sa tuwing makikita namin ang espesyal na kagandahan ng maladagat na gusali ng labi ng Thousand Hills Tomb, ngunit noong gabi bago ako bumalik, ang parang dagat. Lip building of the Thousand Hills Tomb ay nawala. Binaliwala ng empleyado ang katotohanan na hindi niya alam na ang Thousand Hills Tomb ay isang daanan na maaaring daanan sa ibang mundo at inisip na isa lamang itong hindi maipaliwanag na likas na kababalaghan. Sige, pwede ka nang bumalik. Oo. Kumunat ang noo ni Lance at tinawag si Sarah. Kuya Lance, anong meron? Sarah, libre mo ba? Kuya Lance, ano ba, syempre libre ko. Si Sarah ay abala sa pagtango ng ulo, natatakot na hindi siya hahanapin ni Lance ng ganoon. Samahan mo ako sa Thousand Hills Tomb. Tayo lang. Huwag kang masyadong mag-isip, narinig ko lang na nawala ang Thousand Hills Tomb at pumunta para tingnan. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, Nima, huwag mo akong takutin. Kung nawala ang libing-libing na bundok, talagang break na. Sumakay sina Lance at Sarah sa isang lumilipad na barko at agad na sumugod sa Thousand Mountains Tomb. Makalipas ang 3 araw, dumating si Lance sa Thousand Mountain Tomb, sa kabutihang palad ang lumilipad na barko ay na-upgrade at 2 beses ng mas mabilis, kung hindi, ito ay aabot ng 7 araw. Oo nga, si Lance ay nakatayo sa bundok sa tabi ng Thousand Mountains Tomb, at sa isang sulyap, mayroon lamang gamulong bulubundukin, habang ang Thousand Mountains Tomb na dati ay nakatayo sa gitna ng hangin sa gitna ng mundo na parang isang leaf building ay nawalang bakas. Paano ito nangyari? Nanatili si Lance. Kuya Lance, wala na talaga ang Thousand Hills Tomb, ano to, anong nangyayari? Ako rin. Hindi ko alam, Diyos, kung ano ang nangyayari. Kung gayon, maaari ka bang maglakbay pabalik sa kabilang mundo? Hindi ko alam. Agad itong sinubukan ni Lance, at ang mga resulta ay nagsalita para sa kanilang sarili, maging ang Thousand Mountains Tomb ay nawawala, kaya paano siya tatawid pabalik? Tapos na. Si Lance ay may naiisip na langit. 2 araw na ang nakararaan, sinasabi pa ng misis ng guro na malapit nang bumalik pagkatapos maglaro. Paano pa bumalik ngayon? Kuya Lance, anong gagawin mo? Bumalik muna tayo. Frustration na sabi ni Lance. Pagkatapos ng isa pang 3 araw, bumalik si Lance sa Darlington City. Ang asawa ng guro ni Lance ay abala sa pagtatanong, Winder, saan ka nang galing? Sensei, ako. Sige. Huwag ka nang magsalita, halos sapat na ang kasiyahan natin sa mundong ito, sayang ang oras para maglaro pa, kailangan nating magmadaling bumalik, hindi ko alam kung napagbilinan mo ang Demon Master para magtanong kung nasaan ang iyong master. Ang asawa ng guro ay abala sa sinasabi. Mapatla ang mukha ni Lance. Winder, ano bang nangyayari sa'yo? Sinabi ni Lance, Madam, may sasabihin ako sa inyong lahat. Ano ito? Nako, sumama yung ibang Division Brothers. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang lahat ng kapatid na dibisyon ni Lance. Kuya Wind, anong ginagawa mo, misteryoso, hindi mo ba sinabi na babalik ka para itayo ang sekta natin? Kailan ka aalis para bumalik? Kuya daw. Oo, Kuya Wind. Pagkatapos ng mahabang paglalaro, wala nang misteryo sa mundong ito, medyo advance na ang pakiramdam ko noong una akong pumunta rito, ngunit ngayon ay wala na iyon, palaging masama ang pakiramdam ng hangin dito. Sabi ni second senior brother. Sinabi ni Lance, mga kapatid, alam ba ninyo kung saan ako napunta nitong mga nakaraang araw? Huwag kang mahaba-haba. Narinig kong may nagulat na ang Thousand Hills Tomb ay nawala, kaya nagmadali ako tingnan ito kay Sarah, at bilang resulta, wala na talaga. Ano ang libingan ng bundok? Ang Tomb of 8,000 Hills ay ang daanan patungo sa kabilang mundo. Nagulat ang lahat. Ang asawa ng guro ay abala sa pagsasabing, Windy, anong ibig mong sabihin? Sensei,
Ibig sabihin hindi na tayo makakabalik sa kabilang mundo. Buzz! Naramdaman ng lahat ang pag-iingay ng kanilang utak. Paano mawawala ang Thousand Mountain Tomb? Ito ang junction ng dalawang mundo, ha? Elsa daw. Maaaring hindi pinahihintulutan ng Diyos ang mga tao mula sa magkabilang mundo na tumawid, kaya pagkatapos ng bilang ng mga tao o bilang ng beses na ang Thousand Hills Tomb ay tumawid ay umabot sa isang tiyak na halaga, o pagkatapos ng oras ay umabot sa isang tiyak na halaga, magbabago sila ng mga lokasyon upang pigilan ang mas maraming tao na tumawid sa hinaharap. Siyempre, ito ang aking hypothesis, at ang premise ng hypothesis ay na talagang mayroong isang Diyos. Napatingin ang lahat kay Mo na hindi makapaniwala. Tumango si Lance, masyadong makatwiran din ang hula ni Sarah. Sa nakalipas na ilang taon, madalas akong nagsusuot sa magkabilang mundo, kaya ngayon ang daanan ay selyado na pumipigil sa akin mula sa muling pagpunta at pagpunta sa pagitan ng dalawang mundo. Kung sino ang Seal the Passage, it doesn't matter anymore, dahil kahit sino man iyon, lahat tayo ay microbes sa kanyang paningin, hindi man kasing ganda ng mga langgam. Paano tayo naging malas, kaya habang buhay na tayong manirahan dito? Nagmamadali ang misis ng guro, iniisip pa nitong alamin ang tungkol sa asawa. Sinabi ng pangalawang senior na kapatid ni Lance, tapos na talaga. Kung ikukumpara, ang mga kaibigan ni Lance sa mundong ito ay hindi masyadong nababalisa, dahil sila ay nagmula sa mundong ito, at ang pinakamasamang sitwasyon ay hindi sila pupunta sa kabilang mundo sa hinaharap. 1165. Nawala na ang daanan ng libingan ng kabundukan, marahil, nalipat sa ibang lugar dito sa mundo, kaya't hindi na kailangang mag-alala, baka isang araw sa hinaharap, nasa ibang lugar tayo at hanapin ang daanan pagkatapos. Ang paglipat. Tumango si Lance, sa palagay ko rin, hindi dapat sarado ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, dapat ay inilipat ito sa ibang lugar na walang nakakaalam. Mundo upang bantayan ang anumang biglaang, bagong pagbabago sa lupain na lumitaw kamakailan, tulad ng isang bundok na biglang nagdagdag ng sinkhole sa magdamag o isang katulad nito, at kung mayroon man, malamang na ang daanan ay lumipat doon. Sayang, hanggang doon na lang. Bumantong hininga ang nakababatang kapatid na babae ni Lance. Ang mga araw pagkatapos noon, si Lance ay namuhay ng magulo, o sa halip, ang mga kapatid ni Lance, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at ang iba pa ay namuhay ng isang gulong-gulong buhay, hindi nila alam kung ano ang babangon para sa bawat araw, kahit na ang mundong ito ay may mataas na antas. Kalidad ng buhay, na may gatas at tinapay, at maraming iba pang mga masasarap na pagkain na hindi kailanman tinatamasa ng ibang mundo. Ngunit, saan kaya? Ang kanilang layunin ng pamumuhay ay hindi upang tamasahin ang buhay, ngunit upang patuloy na masira ang kanilang sarili. Sa mundong ito na walang clan realm, para itong isda na naninirahan sa isang lawa, nandoon ang pattern, at kahit gaano pa ito lumaki, hindi ito maaaring lumaki ng kasing laki ng isang balyena. Si Lance ay nag-issue sa buong mundo na bumaba, at sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Walang kalahating pusong tugon. Fuck! Wala bang nakapansin sa mundo ng mga pagbabagong lumitaw sa magdamag? Phew! Anong trahedya? Hindi na makakabalik sa kabilang mundo, paano si Talia, paano si Master, paano ang hinaharap, paano kung matatapos dito sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Kamatayan sa pamamagitan ng pag-iisa. Upang manirahan dito para magparami ng grupo ng mga anak at apo. Hindi ito ang buhay na gusto ko ang ultimate sa martial arts, gusto kong maging katulad ng ninuno noon, gusto kong maghangad na malumpasan ang kaharian ng ancestor at hakbang-hakbang na maabot ang rurok ng martial arts. Si Lance at ang iba ay parang mga daga na nakakulong sa isang silid at hindi makalabas. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagtanggi ng ganito. Ipinatawag ni Lance ang kanyang guro at ang iba pa sa isang pulong. Windy, what are you trying to say to cheer up us? Walang espiritu na sabi ni Sensei. Tita Sina, hindi tayo pwedeng magpakagulo ng ganito.
Imposible nang bumalik, ano ang magagawa natin kung hindi tayo nagkakagulo, hindi mo ba naisip, ang mundong ito ay parang isang maliit na lawa, tayong lahat ay maliliit na isda na naninirahan sa lawa na ito, at ito ay nakakulong sa atin. Dito, sa tingin mo, anong kinabukasan ang mayroon tayo sa isang maliit na lawa? Mabuti sana kung ang mga naninirahan dito sa lahat ng oras na ito, dahil hindi nila alam ang mas kapana-panabik na mundo sa labas, ang henerasyong ito lamang upang magparami, pero hindi tayo masaya. Sinabi ni Kuya, Tita Sina, alam kong nag-aalala ka sa iyong Panginoon, ngunit wala nang magagawa tungkol dito ngayon, kaya bakit hindi mo pakinggan si Brother Wind at magsimulang magsanay mula bukas na parang babalik tayo, kung lahat tayo ay sumuko, pagkatapos ay mas malamang na hindi tayo babalik. Oo, Shisan. Magpanggap na lang tayo na ang lokasyon ng Endless Gate ay pansamantalang inilipat dito, at huwag na huwag sumuko sa ating sarili. Sa pagsisimula ng susunod na araw, si Lance at ang iba pa ay nabuhayan ng loob at nagpatuloy sa pagsusumikap sa kanilang pagsasanay at pananaliksik sa martial arts. Sa sandaling ito, sa ibang mundo, sa isang lugar na malalim sa kabundukan, ang amo ni Lance, si Denver, ay nakatali sa ilalim ng malaking puno. Senior, bitawan mo ako. Let you go. Ridiculous. Senior, wala talaga sa akin ang gusto mo. Isang taon na ang nakalipas, personal kong narinig ang pagdiin sa iyo ng isang lalaki tungkol sa pagkakakilanlan ng batang dinampot mo at ilang mga bagay na daladala mo, sa tingin mo ba hindi ko narinig iyon? Senior? Oo. Sinundo ko talaga siya. Pero wala naman talagang gusto. Ordinaryong sulat lang sa kanya, at yung sulat na yun, pagkatapos mo akong pahirapan ng isang taon, na isulat ko na sa iyo. And you saw it? It was really nothing, so why not you let me go? Mapait na pakiusap, Denver. Hindi ako naniniwala, dapat nagsinungaling ka sa akin, dapat may iba pa. Senior, alam kong hindi ka Master Realm Powerhouse, dapat lampas ka sa Master Realm Powerhouse, hindi ko maintindihan, ano ba talaga ang hinahanap mo sa apprentice ko? Anak, medyo marunong ka na, at oo, wala na talaga ako sa Ancestor Realm. Then what exactly is your origin? Mukhang may hinahanap ka. Oo, may hinahanap ako. Ilang dekada na ang nakalipas, ilang super family, sa panahon ng krisis, pinaalis ng tahimik ang bunsong anak ng pamilya, dahil itong bunsong anak na lalaki, na wala pang 3 taong gulang, ay isang pag-iral na hindi alam ng kanilang mga kaaway, sa pamamagitan lamang ng pagpapaalis sa hindi kilalang anak na ito, maaari nilang mapangalagaan ang nag-iisang bloodline ng kanyang pamilya, upang hindi sila habulin ng mga kaaway. Ngunit sa kasamaang palad, alam ko ang tungkol dito, naghanap ako ng 20 taon, ako halos lahat ng lugar hinanap, hindi ko lang makita, at ngayon lang ako naiwan sa lugar na ito na malayo sa ibang kontinente, kaya sigurado akong narito ang munting anak na pinaalis. Sabi mo nakapulot ka ng bata mahigit 30 taon na ang nakalipas, mukhang kakaiba, tama. Sino bang nagsabi niyan? Kalokohan, walang ganyanan. Sa sandaling ito, medyo masama ang mukha ni Denver, tila naintindihan niya na ang malakas na lalaking ito, iba pala talaga ang pakay niya kay Song Dingtian. Si Song Dingtian ay nauna nang sumundot sa pinanggalingan ni Lance upang tingnan kung mayroon ang mga taong ito, gayunpaman, na nakahanap kay Lance, ay may kaugnayan sa mga kaaway ni Lance, at malamang na ipinadala ng mga kaaway ng tunay na pinagmulan ni Lance. Kaya naman, hindi mamamatay si Denver. Nang kunin niya si Lance noon, naramdaman niya na ang background ni Lance ay dapat na hindi pangkaraniwan, hindi banggitin ang iba pa, mula lamang sa mga damit na suot ni Lance noong mga oras na iyon, talagang walang mananahi sa Jiangho na ito na maaaring gumawa ng ganoong kahangahangang tela. Wala talagang sinabi ang sulat tungkol dito, umaasa lamang na ang taong pinalad na magkaroon sa kanya ay palakihin siya ng maayos, huwag siyang hayaang magsanay sa martial arts, at maging isang ordinaryong tao mula ngayon. Sa kasamaang palad, hindi man lang naniwala ang matandang nasa harapan niya. Anak, hinihimok kita na magbigay ng malinaw at tapat na salaysay tungkol sa iyong sarili. Saan ka nakatira, at ano ang pangalan ng batang iyon na kinuha mo? Hindi ko sasabihin. Yaya.
Napatapak ang paa ng matanda sa galit, kung hindi lang talaga siya desperado para malaman ito, hindi sana siya nag-aksaya ng oras sa lalaking ito. Ngayon, hindi na lang sasabihin ni Denver, hindi lang sasabihin, kahit ang sarili niyang pagkakakilanlan, kung hindi, maaaring pumunta na lang ang matanda sa Divine Dragon School at malaman kaagad na Wind Lightning ang pangalan ng tao. At hanapin ang Wind Lightning para i-verify na hindi ito ang bata na hinahanap niya. Sinabi ni Denver sa loob-loob, hindi ko dapat ibunyag ang sarili kong pagkakakilanlan, lalo pa ang pangalan Winder, kung hindi, tiyak na nasa panganib si Winder. Si Winder ang hinahanap niya sa 8 sa 10 kaso. Tila sigurado si Denver sa kanyang sarili, at gusto rin niya malaman kung ano ang tunay na pinagmulan ni Winder, at kung bakit hahanapin siya ng isang taong nakalampas sa kaharian ng isang master. 1166. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang lumipas. Oo, si Lance at ang kanyang mga kapatid ay nabuhay sa mundong ito sa loob ng 3 taon. Sa kabutihang palad, sa 3 taon na ito, si Little Sister ay ganap na nakapasok sa Ancestor Realm, at syempre, si Little Sister ay lumikha ng sarili niyang martial arts, ngunit hindi ito maihahambing sa walang katapusang ni Lance. Sa kabilang banda, naintindihan na ni Little Ming ang kanyang sariling martial Dao, at naghihintay lamang sa araw kung kailan siya makakagawa ng sarili niyang martial art, kaya nakapasok sa Ancestor. Ang iba pang mga tao, ang mga kapatid ni Lance ay hindi masyadong nagbago, sa halip, ang mga kaibigan ni Lance sa mundong ito, sina Ben, Xavier, Benny, at iba pa, ay umabot na sa Unity Realm Perfection at Great Perfection. Kung ito ay magpapatuloy, ang kanilang lakas sa hinaharap ay maaaring malampasan pa ang ilan sa mga kapatid ni Lance. Tila malaki ang pinagbago nila dahil ang kanilang pangangatawan ay binago ng Buried Moon Sword ni Thalia. Para kay Lance, ang kanyang pag-unlad ay itinuturing na pinakamalaki dahil, sa nakalipas na 3 taon, siya ay nakapasok sa gitnang yugto ng Ancestor Realm. Nagawa ni Lance na makapasok sa mga unang yugto ng Ancestor Realm, ngunit upang makatuntong muli sa gitnang yugto ng Ancestor Realm sa maikling panahon ng ilang taon, ito ay hindi nakakatakot. Para sa Sifu ni Lance, siya ay nasa gitnang yugto pa rin ng Zhangxi Realm, at si Lance ay kapantay na ng Martial Arts Realm ng kanyang Sifu. Labis na hinangaan ni Sina si Lance, at naramdaman din niya na ang kinabukasan ni Lance ay tiyak na pambihira, tila, ang pinagmulan ni Lance ay talagang pambihira. Naramdaman ni Sina na oras na para sabihin niya kay Lance ang tungkol sa pag-ampon sa kanya bilang isang bata. Siyempre, may mga taong masaya at may mga malungkot. Halimbawa, Harem, Teresa. Sa 3 taon na ito, ang ama ni Harem, iyon ay, si Lord Yan, ay namatay, hindi sa kamatayan, ngunit sa pagtatapos ng kanyang buhay. Hindi lang iyon ang ikinalungkot ni Harem, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Alam ng lahat na sa mga taong binago ng Burial Moon Sword ni Thalia, walang Harem at Teresa. Ngayon, halos 10 taon na sa isang iglap. Parehong halos 40 taong gulang sina Harem at Teresa. Si Harem ay mas mahusay, si Teresa ang pinakamasama, ang kanyang sariling martial talent ay mababa, kaya, sa halos 40, siya ay talagang mukhang isang antas ng tiyahin sa sandaling ito, sa kabila ng kung gaano niya inaalagaan ang kanyang sarili, hindi niya maitago ang mga paa ng uwak sa gilid ng kanyang mga mata, at nakatayo kasama si Elsa at ang iba pa, malinaw na wala siya sa parehong antas ng edad. Wala ring magawa si Lance tungkol dito. Para kay Harem, kahit na mas magaling siya, ngunit, sa 40 taong gulang, halatang hiwa din siya sa itaas ni na Ben, Xavier at iba pang mas matanda. Napabuntong hininga na lang si Harem, pare-pareho ang mga tao, iba ang kapalaran, tila wala siyang pagkakataong makuha ang pagbabagong Burial Moon Sword ni Thalia. Ito ang kapalaran, makita si Xavier at ang iba pa ay tumuntong sa Unity Realm Great Perfection, kaya niya inggit lang. Sa ilalim ng pagpapadali ni Lance, nagpakasal si Harem kay Teresa. Pareho silang hindi bata, oras na para magpakasal. Dati gusto ni Teresa si Lance, ngunit sa kasamaang palad, pinaglaruan siya ng tadhana, hindi siya gusto ni Lance, at ngayong matanda na siya at hiupaw na, tumayo si Lance sa harap niya tulad ng kanyang anak, mayroon din siyang sarili. Kaalaman at natural na hindi nang ahas na magpantasya.
Kaya, pinakasalan niya ang nakikiramay na si Harem at naghanda na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng ganito. Isang gabi, tinawag ng asawa ng guro ni Lance si Lance sa kanyang silid. Huwag masyadong mag-isip, hindi ito ang iniisip mo. Shifu. Ano iyon, inay? Tanong ni Lance, ang Shifu, ibig sabihin master. Ano iyon, inay? Tanong ni Lance, ang asawa ng guro ay hindi pa rin natutulog, nakaupo sa sofa sa silid, nagbabasa ng libro, nabubuhay sa mundong ito sa loob ng ilang taon, ang asawa ni Lance ay nagbago din pagkatapos ng lahat ng uso. Medyo hindi katulad ng asawa ng dating guro, parang urban na estilo ng kagandahan ng pakiramdam ng presidente. Kung hindi siya asawa ng guro ni Lance, maaaring talagang matukso si Lance kapag nakakita siya ng napakagandang tao, na karapat-dapat na maging isang mahusay. Beauty na isang sensasyon noon. Winder, hindi ko ginulo ang pahinga mo. Ano ang sinasabi ng asawa ng guro, sa panahong ito, hindi pa nagsisimula ang nightlife ng alas 9. Oh, Winder, ngayong ang iyong martial arts realm ay kapareho ng sa akin, at ikaw ay napakabata pa, ang iyong hinaharap na landas ay tiyak na mas malayo kaysa sa Shinisan. Sifu, hindi naman totoo yan, walang makapagsasabi kung ano ang kinabukasan. Winder, hindi ka naman nalalayo sa master mo, mukhang hindi ka naman talaga pangkaraniwang tao. Tita Sina, are you trying to say something about my origins? All these years, hindi kita kusang tinanong dahil alam kong kung gusto mong makipag-usap, natural na kakausapin mo ako. Tama. Well, Tita Sina, gusto ko rin malaman kung sino ako. Sinabi ni Sifu, ilang dekada na ang nakalilipas, noong kami ng iyong amo ay bumababa sa isang bundok, dumaan kami sa isang tabing dagat at nakakita kami ng isang maselang aquamarine na kahon, kaya hinugot namin ang kahon na iyon. Dahil ang dibdib na iyon ay hindi isang ordinaryong bagay sa isang sulyap. At walang makakarating kahit na sa ating kontinente. Akala namin ito ay isang uri ng ginto, pilak at alahas, ngunit pagkabukas nito, kami ay natulala. May isang bata sa loob, at ang batang iyon ay mga 5 taong gulang, at oo, ikaw ang batang iyon. Bakit ako nasa isang kahon? At lumulutang pa rin ito sa dagat. Hindi makapaniwala si Lance. Hindi naman iyon ang nakakagulat talaga, may nakita kaming sulat sa kahon, dapat ay sinulat ng mga kamag-anak mo, ang sabi sa sulat ay gusto nila ng isang maswerteng umampon sa iyo, hindi para turuan ka ng martial arts, para ikaw ay maging isang ordinaryong tao, at binanggit din sa sulat na ikaw ay 3 taong gulang. 3 years old. Hindi mo ba sinabi na ako ay mga 5? Ako ba ay kasing edad ng 3 bilang ako 5? Tanong ni Lance. Umiling ang mentor ni Lance, hindi, ako ay isang manggagamot, paano ko hindi susuriin ang iyong edad, nang buksan namin ang kahon, ikaw ay talagang 5 taong gulang, ibig sabihin, 2 taon ka na sa kahon. Oo, inilagay ka sa kahangahangang kahon na iyon mula noong ikaw ay 3 taong gulang, at pagkatapos ay sa dagat, at ito ay hindi hanggang sa ikaw ay 5 taong gulang na kami ay natagpuan ka, at ikaw ay nabuhay ng 2 taon ng mag-isa sa maliit na kahon, and it broken my heart to see you then. A child so small? I don't know how he survived these 2 years, mag-isa na nakahiga sa isang box araw-araw, lumulutang sa dagat, sobrang nakakadurog ng puso. Pinunasan ni Shinisan ang luha niya at sinabing, Tita, medyo nalilito ako, hindi ba ako mamamatay sa gutom? Tanong ni Lance. Winder, dahil ang mga kamag-anak mo ang naglagay sa iyo sa kahon, natural na hindi ka nila hahayaang mamatay sa gutom. Kung hindi ako nagkakamali, noong inilagay ka sa kahon, tiyak na kinuha mo na ang isang uri ng kayamanan na iyon. Makatitiyak man lang na hindi ka mamamatay sa gutom o mamamatay sa uhaw sa loob ng ilang taon, mapapanatili ang mga sustansyang kailangan ng iyong katawan, at nang hindi direktang kumukuha ng pagkain, at natural na walang dumi, ang ganitong uri ng kayamanan ay hindi bihira. Tumango si Lance, siya mismo ay wala man lang naaalala, ang tanging naaalala niya ay naaalala niya noon na noong mga 3 taong gulang siya, hiniling sa kanya ng isang babae na isulat ang Lifeblood Hidden Technique.
At ang tungkol sa babaeng iyon ay malabo rin, hindi niya matandaan ang hitsura nito. 1167. Umiyak ang asawa ng guro nang maalala ang eksena. Isang bata na napakaliit, inilagay sa isang kahon, at pagkatapos ay itinapon sa karagatan, iniwan upang maanod, at nariyan din ang panganib na mailibing sa tiyan ng isang isda. Gaanong walang magawa na gawin ito, sigurado ako na ang ina, kapag inihagis niya ang kahon sa dagat gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang pusong iyon ay dapat na nabasag, dapat na gumawa ng mga plano na magpaalam magpakailanman. Hindi maisip ni Sina, ang 2 taong iyon, si Lance na nag-iisa ay napakaliit, wala, nag-iisa sa kahon upang lumaki, mula 3 taong gulang, lumaki hanggang 5 taong gulang. Hindi niya alam kung bakit ang kanyang ina, na dati ay mahal na mahal siya, biglang ayaw na sa kanya. Nang buksan niya ang kahon at makita ang maaliwalas na mga mata ng bata, hinding-hindi makakalimutan ni Sina ang sandaling iyon sa buong buhay niya. Sige, Auntie, huwag ka nang umiyak. Buhay pa ako? Medyo malungkot na sabi ni Lance, hindi sinisi ni Lance ang sarili niyang mga magulang kung bakit nila siya itinapon, tiyak na huling paraan ito, at ako. Natatakot ako na kapag itinapon nila ang kanilang mga sarili sa dagat, ito ay mas masakit kaysa sa iba, ang pakiramdam ng paghihiwalay ng mga laman at buto, ang mga taong walang personal na karanasan ay hindi mauunawaan. Nang marinig ni Lance ang sinabi ng asawa ng kanyang guro, bigla rin niyang gustong malaman kung sino ang kanyang mga magulang at kung ano ang kanyang pinagmulan. Tita Sina, may iba pa ba tungkol sa pinanggalingan ko maliban dito? Tanong ni Lance. Isang liham lamang, isang napakaikling sulat, na hindi nagbubunyag ng anuman tungkol sa iyong pinagmulan, marahil upang protektahan ka sakaling mahulog ka sa maling mga kamay. Gayunpaman, ang kahangahangang kahon, at ang paraan ng iyong pananamit, at ang katotohanan na nakaya mong mabuhay ng 2 taon na walang kinakain sa kahon, ipinapakita nito na dapat ay nanggaling ka sa mahabang pila ng mga tao, o hindi bababa sa tiyak na hindi ka taga-ilog at lawan na iyon. Pareho naming hinuhulaan ng iyong Panginoon na ikaw, malamang, ay lumulutang mula sa malayong karagatan, mula sa ibang kontinente. Well, balang araw, tatawid ako sa malayong karagatan para tingnan, syempre, kung makakabalik pa tayo sa kabilang mundo, kung hindi, walang kabuluhan ang lahat. Winder, siguradong walang magawa ang mga kamag-anak mo sa pagpapaalis sa iyo noon, ayaw mong bumalik sa kontinenteng iyon ng madali, kung hindi, ang maingat na pagsisikap ng iyong mga kamag-anak noong una ay nasa lugar. Walang kabuluhan. Matatag na sinabi ni Lance, Tita Sina, dapat kong malaman ang aking pinagmulan, gusto kong malaman ang aking mga magulang, at ang aking pamilya, dahil alam ko na, hindi ko magagawa nang hindi ko ito naririnig. Nagsisi si Sina na sinabing, dapat alam kong hindi ko sasabihin sa iyo, tingnan mo, kung sasabihin ko sa iyo na magiging ganito ka, ang sulat ng iyong mga kamag-anak ay nagsabi na naayaw kanilang magsanay ng martial arts, kaya na pwede kang maging ordinaryong tao. Originally hindi rin namin sinasadyang turuan kang mag-practice ng martial arts, pero, talented ka, napanood mo yung ibang senior brothers na nag-practice ng martial arts, tapos makikita mo, and you are also mas makapangyarihan kaysa sa kanila, kaya tayo rin ay walang magawa. Sensei, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Sinabi ni Sina, Winder, kung talagang makakabalik tayo sa kabilang mundo sa hinaharap, kailangan mong ipangako sa akin na maliban kung ikaw ay sa huli ay isang mahusay at napakalakas na Grandmaster, maaari kang pumunta at hanapin ang sagot sa pinanggalingan mo, okay? Tumango si Lance, okay, I promise you. Hindi mo dapat sisihin si Tita Sina. I can understand that, after all, I'm too weak, kung talagang may kaaway ako, kamatayan lang ang hahanapin ko. Good. Then you should go back and rest. Gabi na, matulog ka ng maaga. Good night, Tita Sina. Umalis si Lance, at isinara ng asawa ng guro ang pinto, nakahiga sa kama mag-isa, 4 na taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang asawa, at napapaligiran siya ng kalungkutan sa lahat ng oras, kung isang araw ay nalaman niyang patay na talaga ang kanyang asawa, pagkatapos ay handa siyang sundan siya, dahil walang kabuluhan para sa kanya ang mamuhay ng mag-isa.
Si Lance ay nakahiga sa kanyang kama, ngayon ay napuno ang kanyang isipan sa sinabi ng asawa ng kanyang guro, tungkol sa kanya, ngayon lang si Lance ay nasa kwarto ng kanyang asawa ng guro, siya ay kumilos ng mahinahon, ngunit iyon ay isang gawa. Now back in one's room, parang nababaliw na ang buong katawan niya. Kaya may nanay ako, hindi pala ako pinabayaan ng nanay ko, nanay, miss na miss ka na ng bata, asan ka na? Basang-basa ang mga mata ni Lance, kinasusuklaman niya ang kasalukuyan noong bata pa siya at iniwan siya, pero ngayong alam niyang hindi iyon ang kaso, hindi niya mabitawan ang kanyang puso, hindi pa niya sinisigaw ang salitang ina, mula noong bata siya, bigla niya itong gustong isigaw, gusto niya. Para malaman kung ano ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya malalaman ngayon, dahil hindi na siya makakabalik sa kabilang mundo, at kahit na gawin niya ito, ang kanyang lakas ay hindi madaling mahanap ang kanyang sariling pagkapanganay, at kahit na gawin niya, baka hindi pa rin makita ang kanyang ina, dahil, 9 beses sa 10, siya ay patay na. Si Lance ay nag-ipon ng puot sa loob, na siyang sumire sa kanyang orihinal na tahanan, na siyang naghiwalay sa kanya sa laman at dugo ng kanyang ina. Sumirit si Lance, ang kanyang isip ay pinagmumultuhan ng malabong imahe sa kanyang memorya, ang tunog ng isang babae na humawak sa kanya at humihiling sa kanya na alalahanin ang mga sikreto ng martial arts. Siya siguro ang nanay ko, dapat, nanay, miss na kita. Napaluhod si Lance at napaiyak siya. Isang gabing walang salita, kinabukasan, maagang nagising si Lance, sa katunayan si Lance ay hindi nakatulog buong gabi, kaya maaga siyang nagising para magsanay ng martial arts. Dapat mabilis akong lumaki, gusto kong mahanap ang pinanggalingan ko, gusto kong malaman kung sino ang nanakit sa pamilya ko, sana magkaroon pa ako ng pagkakataon na makita ang aking ina. Sabi ni Lance sa sarili habang nagsasanay ng kanyang martial arts. Mula sa malayo, tumingin si Sina kay Lance at nakita niya si Lance na pinagpapawisan at nagsasanay, tila alam niya na dahil sinabi niya kay Lance ang tungkol sa kanyang pinagmulan kagabi na naging inspirasyon ni Lance na magsanay ng martial arts ngayon, na gustong sanayin ang sarili hanggang sa puntong makaramdam siya ng isang demonyo, bukod pa rito, nakaramdam si Sina ng puot mula sa espada ni Lance. Napabuntong hininga si Sina, talagang hindi sigurado kung tama o mali na sabihin kay Lance, ang layunin ng pambubugbog sa kanya mula pa noong bata pa siya at hindi sinasabi ni Denver kahit kanino ay hayaan si Lance na mamuhay ng mapayapa, hindi upang ipataw sa kanya dahil sa isang pasanin na hindi sa kanya, iyon din ang hiniling ng kanyang mga kamag-anak sa kanilang mga sulat. Gayunpaman, ang pagsasabi kay Lance ay nagkaroon din kalamangan sa pag-uudyok kay Lance, na ginagawa siyang mas motivated at mas malinaw sa kanyang mga layunin. Ang hindi nakikitang bagay na ito na tinatawag na pagganyak, ay hindi nakikita, ngunit sa ilang mga kaso, ito ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Halimbawa, minsang naitala sa isang sinaunang aklat na ang isang tao ay tumuntong sa engranding pagkumpleto ng kaharian ng ninuno, at hindi nagawang umunlad para sa ilang dekada pagkatapos, at biglang isang araw, ang kanyang nakabuhol na asawa ay ginahasa at pagkatapos ay pinatay ng isang malakas na lalaki na nalampasan ang ninuno, at ang walang katapusang puot na ito ay tumakip sa kanyang puso, na naging inspirasyon sa kanya upang maghiganti, at bilang isang resulta, nalampasan niya ang ninuno sa lalong madaling panahon. Pagkatapos at sa wakas ay nagawang maghiganti. Ikinwento ni Sina ang kwento ng buhay ni Lance, na nagkaroon din ng pakinabang ng pagganyak. 1168. Anong nangyayari kay Kuya Wind? Bakit ang aga mo ngayon para sa martial arts practice? At para kang kumukuha ng pulbere? Ang mga kapatid ni Lance ay tumingin kay Lance na nalilito. Lumapit din si Xavier at ang iba pa. Magandang umaga, mga kapwa guro at kapatid. Bati ni Xavier sa mga kapatid ni Lance. Magandang umaga, Xavier. Ngayon na silang lahat ay naghalo, hindi na sila estranghero. Tumingin si Xavier kay Lance at sinabing, "Oy, medyo hindi maganda ang estilo ng espada ni Lance ngayon, parang medyo mabangis." Ang pangalawang senior na kapatid na si Simon ay binigyan si Xavier ng isang blankong tingin, "Ikaw lang ang nakakaalam." Hehe, hindi pwedeng kagabi, sumuko si Lance bago pa dumating ang oras at pinarusahan siya ng pagluhod para sa isang gabing pagkayod. Tumawa si Xavier.
Ang isang grupo ng mga kapatid ni Lance, gayunpaman, ay tumingin kay Xavier na may pagkalito at sinabing, "Ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan?" Ang mga kapatid ni Lance ay medyo simple pa rin, paano nila maiintindihan ang mga salita ni Xavier? "Sige, ayokong ibagsak kayo. Sige, magto-toothbrush na ako." She, naglalaro pa rin ng mga pipong bogtong. Huminto si Lance sa pagsasanay ng kanyang espada at huminga ng malalim. "Kuya Wind, napakaaga ngayon." "Well, okay." Sabi ni Lance, kinokontrol ni Lance ang kanyang emosyon at hindi niya hinayaang maunahan siya ng mga ito. Lahat ay magsipilyo at maghugas ng mukha, pagkatapos kumain, pagkatapos nito, dadalhin kita sa isang lugar. Sabi ni Lance. "Saang lugar?" "Aalamin natin pagkatapos nating kumain." Pinlano ni Lance na pumunta sa Marshall Island, hindi para maglakbay syempre, kundi sa Memory Stone. Sa isang underground na lungsod sa Marshall Island, mayroong isang mas advanced na Memory Stone. Ang Memory Stone na ito ay sarado dahil sa kakulangan ng enerhiya. Orihinal na si Lance ay walang balak na pumunta doon muli, gayunpaman, nalaman ni Lance ang kanyang pinagmulan, siya lubhang kailangan upang maging malakas sa loob ng kanyang sarili, dahil ang kanyang pagnanais na makilala ang kanyang ina ay umabot sa kawalang hanggan, ang pagnanais na ito ay nagpilit sa kanya. Sa makatuwid, kinailangan ni Lance na subukang muli upang makita kung maaari niyang ipasok ang Memory Stone na iyon upang magsanay muli. Sa Memory Stone na iyon, maraming Zhangxi Realm powerhouses, at sa nakaraan, si Lance ay nandoon pa rin, at paulit-ulit na binaril hanggang sa mamatay ng isang Zhangxi Realm powerhouse ng 100 beses, at sa huli, tumaas ang layo ni Lance na pumatay. Marami. Sa huli, sapat na malakas ang layuning dapat patayin upang maabot ang isang tiyak na antas, at pagkatapos ay naipon ito sa isang martial Dao, at pagkatapos ay lumikha ng sarili nitong martial art, kaya tumuntong sa Zhangxi. Siyempre, ang prosesong ito ay madaling sabihin, at makikita ng lahat kung gaano karaming oras at pagsisikap ang ginugol ni Lance dito. Pagkatapos kumain, sinabi ni Lance sa lahat, ngayon ay pupunta tayo sa Marshall Island. Bakit tayo pupunta sa Marshall Island? Matagal nang patay ang Lord of Wulan. Should we go pay our respect to him? At saka, may bagong may-ari ang The Ives Marshall Forest Island. Lance, hindi ka pupunta at bawiin ang Marshall Island para sa mga alagad ng dating may-ari, di ba? Sige, huwag kang makialam, may Memory Stone ang Marshall Island, gusto kong makita kung maaari pa ba akong pumasok sa Memory Stone para mag-ensayo muli. At saka, ang mga kapatid ko, at ang asawa at mga kapatid na babae ng aking guro, ay hindi nakita ang Memory Stone pa, kaya magandang maranasan nila ito minsan. Sige. Tumingin si Lance kay Harem na nasa hindi kalayuan at nagtanong, "Harem, gusto mo bang sumama?" Umiling si Harem at sinabing, "Hindi." "Og, kung gayon, manatili ka sa bahay kasama ang iyong asawa." "O sige na, good luck." Pinanood ni Harem si Lance at ang iba pa na sumakay sa lumilipad na barko at umalis sa Darlington City, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan, anong oras at kapalaran. Lumapit si Teresa at nagsabi, "Bakit hindi ka sumama sa kanila sa Marshall Island para sa pagsasanay?" Lahat sila ay Unity Realm Perfection, Great Perfection, pati na rin ang Ancestor Realm Powerhouses, bakit ako, isang Innate Realm, ay sundan sila? Sayang, anong kapalaran, kung nasugatan ka rin ng Buried Moonsword ni Thalia noong araw na iyon, baka ngayon ay nasa Unity Realm Perfection ka, iba ang buhay mo mula ngayon, at hindi mo sana ako pinakasalan. Bumantong hininga si Teresa. What's the use of talking about it now? I actually deserved it. Maybe I always thought I was too sensible. I always thought I could just long if I do the sensible thing. Little did I know that in the end I'd mabiktima ng inaakala kong katinoan. Anong ibig mong sabihin? Noong araw na iyon, si Thalia ay nagmassacre sa Darlington City, sinabi ni Ben at ng iba pa na pipigilan nila si Thalia,
kahit na alam nila na ang pagpigil kay Talia ay magiging hatol ng kamatayan, nagpasya pa rin silang pigilan siya, at ako, sa oras na iyon, ay labis na laban sa gayong hindi makatwirang kilos. Ito ay isang kompletong hatol ng kamatayan para sa wala, ito ay hindi katwiran, ito ay isang walang kabuluhang hatol ng kamatayan, sinabi ko sa lahat na huwag pumunta, tulad ng mga bagay na nakatayo ngayon sa atin ng simple. Hindi napigilan ni Mokachi ang pagpatay ng mga tao. Gayunpaman, hindi napigilan ni Talia ang pagpatay ng mga tao. Gayunpaman, hanggal pa rin sila upang mamatay, at ako, para sa isa, ay hindi pumunta. Makatwiran kong pinili kung ano ang sa tingin ko ay ang tamang gawin, at hindi ko ginawa. Lumahok sa gayong hindi makatwiran na pag-uugali. Bilang resulta, ano ba, lahat sila ay tumaas, at ako, na inakala kong ako ay matino, ay nanatiling patag. Marahil, ito ang langit na nagpaparusa sa akin, na iniisip na ako ay isang taong walang katwiran. Medyo sarkastikong sabi ni Harem. Sinabi ni Teresa, siguro nga, bagamat ang kilos noong panahong iyon ay isang hatol na kamatayan, sapat na iyon para tawaging katwiran, habang ang iyong kilos, bagamat matino, ay hindi katwiran. Dahil dito, nawala ang iyong pagkakataon. Ipinikit ni Harem ang kanyang mga mata at tila may matinding sakit sa loob, ngayon ang iba ay bata pa at may mataas na talento, ngunit siya at si Teresa ay maaari lamang magpakasal at gugulin ang kanilang buhay ng ganito. Sa simula, umaasa sila na sa hinaharap, pagkatapos masaliksik ni Talia ang sekreto ng Burial Moon Sword, makita nila kung maaari silang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, ngunit sino ang nakakaalam na ang daanan patungo sa Thousand Mountain Tomb ay nawala, at mula sa sinabi ni Lance, parang si Talia ay wala, kahit saan, anong kapalaran. Sa sandaling ito, si Lance at ang iba pa ay nakaupo sa lumilipad na barko. Napabuntong hininga si Sarah, parang naliligaw na si Kuya Harem, aba, ayoko talaga ng ganito, sana talaga makasama din nila tayo, Kuya Lance, na pagkasunduan natin na tayo ay mag-asawa habang buhay. Ngumuso si Ben, huwag kang makiramay kay Harem, hindi lang siya matuwid na tao, noong nagmasaker si Talia, lahat kami ay hindi natatakot na mamatay para pigilan siya, basta mariin niyang pinayuhan kaming maging matino, huwag pumunta. Mamatay, tapos pumunta pa rin tayo, hindi niya tayo sinundan, ngayon kita nyo, hindi matuwid ang kahihinatnan. Tumango rin si Xavier. Sinabi ni Lance, sige, putulin na natin ang kalokohan, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagpipilian, anuman ang mangyari, kapatid din natin si Harem, bukod pa, ang ginawa ninyo noong mga oras na iyon ay talagang pinapatay ang inyong mga sarili, sadyang kayo ay maswerte, ang Burial Moon Sword ni Talia ay nagkataong napakahiwaga, kung hindi, lahat kayo ay patay na ng halos 10 taon. Sa tuwing babalik ako, kailangan kong pumunta at magsunog ng papel para sa inyo, at nagsasalita pa ako sarcastic dito, lahat ay tadhana. 1169. Okay, mali ako. Ibinaba ni Ben ang kanyang ulo at sinabi. Ang paglalakbay ay walang salita, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa Marshall Island. Matagal nang hindi nakakapunta si Lance sa Marshall Island, tumambay din siya sa Marshall Academy noon, at sa isang kisap mata, naging sect master na siya, at 20 taon na ang nakalipas. Hindi gaanong nagbago ang Marshall Island kumpara sa 20 taon na ang nakalipas, ngunit syempre, ang huling beses na pumunta si Lance sa Marshall Island ay mga 10 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Lance, pumunta muna tayo sa Marshall Forest Academy, pagkatapos ay hahanapin natin sina Jean Dawist, Lin Bai at ilang iba pa, ang mga disipulo ng Master ng Isla, at sa wakas ay titingnan natin ang Memory Stone. Mabuti. Unang dumating si Lance sa Marshall Forest Academy. Tumingin si Elsa sa mga tarangkahan ng Martial Arts Academy at sinabing, mahirap paniwalaan na 20 taon na ang nakalipas noong una tayong nag-enroll. Tumango si Sally at sinabing, oo, parang kahapon pa. Nagtanong ang nakababatang kapatid na babae ni Lance, anong uri ng lugar ito? Sinabi ni Sally, ito ay isang akademya na tumatawag sa mga tao upang magsanay sa martial arts, at mayroon itong iba't ibang departamento na hinati ayon sa mga armas na ginamit, tulad ng departamento ng swordsmanship, departamento ng espada, departamento ng club, at iba pa at iba pa.
Pasulong. Wow! Medyo kawili-wiling lugar. Sabi ng kuya ni Lance na si Mason. Pumasok tayo at mamasyal, tutal, celebrity ako dito noon, ewan ko lang kung may nakakaalala pa sa akin mula sa Martial Arts Academy ngayon. Si Ben ay abala sa pagsasabing, hindi ba ito kalokohan? Isa kang world-class na celebrity ngayon, na sa buong mundo ay hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamalakas. Hindi naman totoo iyon, ang mga taong nakakaalam tungkol sa akin sa mundong ito ay nasa itaas ng Unity Realm, ang pinakamalakas sa taas, mahirap para sa mga taong ito sa ibaba na makipag-ugnayan sa impormasyon tungkol sa pinakamalakas sa itaas ng Unity Realm. Sabi ni Lance. Naku, parang nanghihina pa tayo, hindi pa nga natin alam ang Unity Realm. Gaya ng inaasahan, nang pumasok si Lance sa Martial Arts Academy, walang nakakakilala kay Lance at sa iba pa, nakasalubong lang nila ang ilang lalaki at walang tigil na tumitingin sa ilang magagandang babae. Naglakad si Lance at nakarating sa healing department ng Martial Arts Academy. Huminto si Lance. Si Lance ay mahilig pa rin sa healing department. Ito ang Department of Healing, na dalubhasa sa pagtuturo sa mga tao ng healing arts. Sa mundong ito, ang advanced healing arts ay nagiging healing arts. Sabi ni Lance kay Shinny at sa iba pa. Oh! Ngumiti si Lance, kasama si Shinny ang banal na doktor, ang healing system na ito ay medyo napakababa. Narinig ni Lance na parang may tao sa klase sa healing department, sinabi ni Lance, huwag mag-atubiling gumala-gala, mamasyal ako sa healing department para gunitain ang oras noon. Tumango ang lahat at hindi sumunod kay Lance sa silid-aralan, hindi lahat ay interesado sa silid-aralan. Gayunpaman, sumunod si Little Sister. Kuya Wind, titingnan ko rin ang tinatawag na silid-aralan, talagang gusto kong maging isang guro sa medisina. Fine. Sabay na tayo. Dumating si Lance sa unang taon ng Departamento ng Pagpapagaling. Mayroong 2 klase sa unang taon, noong narito si Lance 20 taon na ang nakalipas, mayroon lamang isang klase. Sa ngayon, sa silid-aralan sa unang baitang, isang guro ang nagtuturo, lahat ng mga mag-aaral ay nakikinig ng mabuti, at may ilang mas matatandang mga mag-aaral sa koridor upang mag-obserba. Sinabi ni Little Sister, hindi ako makapaniwala na may mga tao sa labas ng silid-aralan na nakikinig. Ang guro na nagtuturo sa loob, sa palagay ko ay napakalakas niya, gusto kong pumunta at makinig at matuto ng ilang mga medikal na sining sa daan. Mabuti. Lance. At si Little Sister ay pumunta sa likod ng silid-aralan at tumayo sa isang pares ng mga pulutong. Nang makita ni Lance ang guro na nagtuturo sa podium, naramdaman niyang pamilyar siya, at sa sumunod na segundo, naalala ni Lance, hindi ba ito si Chloe? Naalala pa ni Lance na noon, sa healing department, ang kanyang tablemate ay si Chloe Lewis, isang dilag na may mahabang paa. Nagulat si Lance nang makita si Chloe sa klase ngayon, ngunit nakaramdam din siya ng pagsabog ng emosyon. Ang mga pagbabago sa Chloe kumpara sa 20 taon na ang nakalilipas, halos hindi siya nakilala ni Lance, kahit na siya ay maganda pa rin, ngunit hindi na ang bataan ng taong iyon, ang mukha ay higit pa sa isang time-crushed marks. Ang panahon, gaya ng inaasahan, ang pinakamalaking kaaway ng sangkatauhan. Sa sandaling ito, hindi nahanap ni Chloe si Lance at seryoso pa rin siyang nagtuturo. Ang nakababatang kapatid na babae ay orihinal na dumating upang tingnan ng may kuryosidad pati na rin ang isang saloobin ng pag-aaral, ngunit nang marinig niya ang sinasabi ni Chloe, ang kanyang mga kilay ay kumunat. Daw, Kuya Wind, paano ba nagtuturo ang girong ito, kaya elementarya, ito ay simpleng bagay na natutunan namin noong kami ay 7 o 8 taong gulang. Natawa lang si Lance, siguradong madidismaya si Little Sister kung gusto niyang pumunta dito para may matutunan. Sa oras na ito, sinabi ng isang batang lalaki na nakatayo sa tabi niya, huwag mong abalahin ang klase ko, kung gusto mong makipag-usap, lumabas ka at mag-usap, ang klase na ito ay klase ni Professor Lewis, mayroon lamang 2 sesyon ng klase ni Professor Lewis sa isang linggo. Oh, sorry. Paumanhin ni Little Sister at ibinaba ang kanyang ulo.
Ngunit huminga ng malalim si Lance, malabong naalala ng isip ni Lance noong sila ni Chloe ay nasa iisang mesa. Sa oras na iyon, si Chloe ay napakabata at maganda, puno ng sigla, ngunit ngayon ay mas marami pang vicarious. Noon ang kanyang mahahabang binti, ngunit talagang nakakaakit din ng atensyon ni Lance. Naalala din ni Lance noon nang siya ay nasa iisang mesa, ninakaw ang sulyap sa kanyang mga suso. Naku, talagang ang nakaraan ay hindi kayang lingunin. Ang mga taon ay hindi naghihintay para sa mga tao. Bell bell bell. Sa oras na ito, tumunog ang bell para sa pagtatapos ng klase. Huminto sa pagtuturo si Chloe Lewis at sinabing, "Class dismissed, all students." Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Chloe sa silid-aralan. Si Lance ay abala sa pagsunod sa kanya. Sabi ni Little Sister, "Kuya Wind, ano ang ginagawa mo?" "Little Sister, I'm going to chat with that teacher." "Kuya Wind, bakit ka ganyan? Kahit nanunondo ka ng mga babae, maghanap ka ng mga mas bata." "Huwag mong sabihin iyan, nakakalungkot ako, at hindi magandang pakinggan. Para sabihin sa iyo ang totoo, ang girong iyon ngayon, na tinatawag na Chloe, 20 taon na ang nakalipas, siya at ako ay nasa iisang mesa sa itong klase." Siya, kaklase mo siya." "Well, it's still the same table. It's been so long. She's actually become a professor here. I'll go catch up with her." "Naku, pasensya na, hindi mo lang siya kaklase, kaya sige, hindi na ako sasama, hahanapin ko ang asawa at mga kapatid ng aking guro." "Mabuti." Si Little Sister ay abala sa paglalakad, at naabutan ni Lance si Chloe Lewis sa isang landas. "Hi, matandang kaklase." Sigaw ni Lance. Tumalikod si Chloe, nagulat, ang una niyang reaksyon ay hindi malabo na mga mata, nakita niya talaga ang Lance ng taong iyon, at pagkatapos ay kumbinsido siya na hindi ito malabo na mga mata, ito ang tunay na Lance, lamang, itong si Lance ay kasing bata pa ng 20 taon na ang nakararaan. Ikaw si Lance." Si Chloe ay abala sa pagtatanong. "Haha, matandang kaklase, naaalala mo pa ako." Tumawa si Lance. "Ikaw talaga ha?" Hindi makapaniwalang sabi ni Louis. 1170. "Oo, syempre ako." "Sus, paano ba yan? Ikaw, hindi ka pa rin nagbabago." "Paanong hindi ako nagbago, itong mahaba kong buhok, meron ba ako noon?" Natatawang sabi ni Lance. I mean, yung itsura mo, parang bata ka pa, at parang mas gwapo pa." "Hehe, gwapo ka man o hindi? Chloe, paano ka naman? Wag na natin akong pag-usapan kita." Napabuntong hininga si Chloe, paano ko maihahambing sa isang taong ka-level mo, wala akong masasabi. "Paano kasi, minsan nasa iisang table tayo, forever. Salamat dahil kinikilala mo pa rin ako bilang isang kasama sa table." Medyo depressed si Chloe, ganyan ang buhay, hindi pare-pareho ang kapalaran ng lahat. "Walang mukha, bakit naging professor ka dito?" tanong ni Lance. "Naku, ano pa bang magagawa ko, healer ang profession ko, di ba ang sarap maging professor dito, at gusto ko tahimik, kaya medyo tahimik dito." "Okay, so ilang healer ka na ngayon?" 10 pinta. Toro. Sige. Sabi ni Lance, naaalala ko noong nakaraan, sa Martial Academy Healing Department, kakaunti lang ang mga healer sa 10 baitang, tama? "Well, 4 na lang ngayon, at kadalasan yung mga lampas sa ika-10 baitang ay kinukuha na ng malalaking pamilya, at ang mananatili dito ay ang mas gusto ng tahimik na buhay." Sumabay sina Lance at Chloe Lewis, hindi nagtagal, huminto si Chloe Lewis sa harap ng isang villa house. "Nakauwi na ako," sabi ni Chloe Lewis. "Naku, umuwi ka na pala, ha? Ano? Gusto mong sumama ulit sa akin, ang saya ko, oh." Ngumiti si Chloe, ngunit ang kanyang ngiti ay may bahid lamang ng hindi maipaliwanag na sakit sa puso. Noon, mahal na mahal niya si Lance at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya, hinalikan pa nga niya ito, ngunit sa huli, umalis si Lance sa Martial Arts Academy, at wala ng contact pagkatapos noon.
Ngayon ay 20 taon na ang nakalipas, si Lance ay siya pa rin ang Lance, ngunit siya ay isang babae na may 40 taong gulang, ang kanyang kabataan ay wala na. Pumasok ka at maupo. Iniaya ni Chloe Louise. Angkop ba ito? Bakit hindi nararapat? Nako, hindi ka yata single ngayon. Ako, hindi. Walang mukha na sabi ni Louise. At oo, 40 ka na, problemang maging single ulit, ano ang ginagawa ng asawa mo? Tanong ni Lance. Tsaka tulad ko, killer, sa Martial Academy din, pero okay lang, pasok ka at upo ka at uminom ng tsaa. Noon lang, tumakbo palabas ang isang batang babae na mga 7 o 8 taong gulang at sumigaw, "Nay, nanay." Ang batang babaeng iyon ay kamukhang-kamukha ni Chloe. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Eternal Sunless, "Ito ang aking anak na babae." Not bad, napakalaki ng anak mo. Sabi ni Lance. Sinabi ni Chloe Louise sa kanyang anak na babae, "Wanwan, tawagan mo si Tito." Mom, why not call him brother? Wanwan think it is good to call him brother. Oh, kahit ano. Magaling si kuya. Tawag ng batang babae kay Lance. Hello, Wanwan. Tumango si Lance. Wanwan, pwede ka nang maglaro mag-isa. Manam. Ngumiti si Louis, I'm sorry, pinapatawa kita. Hindi naman, mukhang masaya ang buhay mo. Fine. It's not the life I wanted in the first place, but it has to go on, di ba? Oo, magaan ang loob ko na namumuhay ka ng masaya. Oh, salamat. Ang mga mata ni Louis ay komplikado sa isang ngiti. Sige, hindi ako mag-isa dito, hahanap ako ng iba, para hindi nakita guluhin. Sigurado ka bang ayaw mong pumasok at maupo? Tumingin si Chloe sa mga mata ni Lance. Nakita ni Lance ang kanyang sabik na mga mata at naisip, napakahiyang hindi pumasok kapag nasa bahay ka. Sige, then have a cup of tea? No matter how you say it, nasa iisang table tayo noon. Pumasok si Lance sa tahanan ni Chloe Louise. Nakaupo sa isang upuan, abala si Chloe na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Lance. Tanong ni Lance, nasaan ang asawa mo? May negosyo ang kanyang pamilya at pansamantalang bumalik sa North Empire. Oh, Lance, manatili sa tanghalian. Mas mabuti pa, may iba akong naghihintay sa akin. Umiling si Lance. Og. Ang dalawa sa kanila ay medyo hindi makapagsalita, tila na may hindi maipaliwanag na damdamin sa loob ng isa't isa. Nakita siyang muli ni Lance ngayong isa na siyang ina, at si Lance ay may bakas ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala sa loob. Siyempre, 40 taong gulang na ang mga tao, ito ay makatwiran, bukod pa, kahit na siya ay walang asawa, sila ni Lance ay imposible, kami ay hindi sa parehong yugto ng edad, at ang kanyang martial arts realm ay mas mababa pa sa katutubo, sa isa pang 20 taon, ay magbibigay sa kanya ng katandaan, maaaring maging lola ni Lance, talagang hindi ito gusto ni Lance, ito rin ang dahilan kung bakit niya tinanggihan si Chloe noong una. Uminom si Lance ng tsaa at ngumiti, sige, salamat sa pagtanggap mo, aalis muna ako. Naglakad palabas si Lance. Naramdaman ni Chloe ang isang alon ng hindi mapigil na emosyon. Don't go. Biglang niyakap si Lance mula sa likuran. Ah! Nanginginig ang katawan ni Lance, pagkatapos ng lahat, si Chloe Louise ay isang babaeng may asawa, mas mabuting huwag gawin iyon ni Lance. Walang mukha, bitawan mo ako. Sinabi ni Chloe, Lance, alam mo ba na talagang nagustuhan kita noong una, oo. Sumigaw si Chloe Louise. Phew! Huminga ng malalim si Lance at sinabing, alam ko. Kung ganoon bakit hindi mo ako gusto? Magkaiba ang landas natin, hindi tayo nakatadhana na magsama-sama, hindi ka ba masaya ngayon, pati anak mo ang laki-laki na. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi mo ba gusto ang iyong asawa? Ito ay isang desisyon ng pamilya. Kaya ito ang kapalaran. Lance, ilayo mo ako. Umiiyak si Eternal Sunless. Nagulat si Lance, itong si Chloe, napakaisip. Walang mukha, huwag kang ganyan. Lance, mahal na mahal kita.
Bakit hindi mo ako tinanggap noong una, ngayon ay matanda na ako at hiyupong, hindi ako sapat para sa iyo, huli na, wow. Malungkot na umiyak si Chloe. Chloe, I'm sorry. Ang masasabi ko lang ay ang tadhana ang gumawa ng tao. Tinanggal ni Lance ang kamay ni Chloe Louise, nagsisi pa nga si Lance na lumapit sa kanya, hindi inakala na magiging ganito pa rin siya kahit na siya ay isang ina. Sa katunayan, naisip din ni Lance sa kanyang sarili na kung tinanggap niya siya. At siya ay binago ng burial moon sword ni Talia, marahil ay iba ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, paano malalaman ni Lance kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa unang pagkakataon, kaya ang lahat ay kapalaran, hindi man lang naniniwala dito. Lance nagsisi rin sa pagkabigo sa kanyang damdamin noon. Oh,